Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Kararating lamang ni Rain sa kanyang opisina na makatanggap siya ng tawag mula kay Josie. Kaagad siyang kinulit ng kaibigan kung bakit wala siya sa bahay buong maghapon. Saan ka pa nagpunta? Ay, pinuntahan lang. May pinuntahan ka o nakipag-date? Panunokso nito. Huwag ka na kasing magsinungaling. Makulit ka talaga. May gwapong lalaki na sumundo raw sa'yo. Kinabahan siya. Sino naman ang may sabi niyan? Ang maid mo. At hanga naman ako sa memorya ng maid mong yon. Natandaan niya ang pangalan ng lalaking sumundo sa'yo. Hindi man nakikita, alam niyang kinikilig ito. Ano? Magsisinungaling ka pa ba? Ikaw talaga, tsismosa ka. May pagsukong sambit niya. Kasalanan mo yon. Bakit naman calling card ko ang binigay mo doon? Ano namang klaseng biro yon? Biro? Tapos buong maghapon kayong magkasama? Tumatawang sabi nito. Paano naman mukhang tinamaan sa'yo yung tao? Para hindi na mag-usisa kung saan ka pwedeng kontakin. May nabuti kong ibigay sa kanya yung calling card mo na nasa akin. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Kung feel mo, okay lang. Pero gusto ko, dinner. How's that? Gusto mo lang kamong makibalita kung saan kami nagpunta ni Dre. Pero sige. Alam mo namang mabait ako eh. Pero huwag mamayang gabi. Nakatango na ako kay Dre. Susunduin niya ako mamaya. Magdi-dinner kami. Matindi talaga ang tama niya sa'yo, no? Kahit hindi niya ito nakikita, ay alam niyang tuwang-tuwa ito. Sa tingin ko, perfect partner kayo. It's time para magkaroon ka ng boyfriend, Rain. And he's the right guy for you. Ano ba naman ang masasabi ko? But let's wait and see. Walang alam ang kaibigan niya kung bakit nagpakamatay ang ate niya. Pero huwag kayong umasa. He's not my type. But then, hindi ko naman siya binigo. Tingnan muna natin ang kalalabasan ng panliligaw niya. Is not your type? Halatang ayaw maniwala ni Josie. Sa bagay, hindi ko rin siya type. He's too good for me. Pagpapatuloy nito. Sige na. Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Baka nakakaabalan ako sa'yo. Eksaktong 6:30 nang sunduin si Ray ni Dre. Sa pagkakataong yon, may dalang tsokolate at bulaklak ang binata. Lihim siyang natuwa at hindi lang yon. Pagkalula niya sa kotse, may inabot iyong stuffed toy sa kanya. Gusto kong katabi mo siya sa pagtulog, sabi nito nang ngumiti, para lagi mo ako maaalala. Binyagan natin siya sa pangalang Darn, kombinasyon ng pangalan ko. Salamat. Don't worry, yayakapin ko siya gabi-gabi. Niyakap niya yung stuffed toy. Meron na agad akong anak. Natatawang dugtong niya habang papalabas ng gate ng sasakyan. Simbolo ng tapat ng pagmamahal ko sa'yo. Naisatinig nito na bahagya siyang sinulyapan. Alam ko nagdududa ka pa rin sa tunay na intention ko sa'yo. Nagkibit balikat ito. Pero okay lang. Mabuti na yung nag-iingat. Isa pa, hindi naman kita minamadali eh. Ngumiti lang siya. Huwag mo akong daanin sa pagkonsensya effect mong yan, Dre. Let fate take its course. Hindi naman kita inuobligang ligawan ako. Tumahimik ka lang. Naikwento na kita kina mami at daddy. Pagkukwento nito, alam mo, gusto ka nilang makilala. Pero sabi ko, saka na kapag sinagot mo na ako. Hindi siya kumibo. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa stuffed toy. Sa tradisyon ng pamilya namin, pag ipinakilala ng binata ang isang dalaga sa kanyang mga magulang, ito na ang babaeng pakakasalan niya. Paano kung hindi matuloy ang kasal? So far, wala pa namang nangyayaring ganon. Ang mga babaeng ipinapakilala ng older siblings ko sa mga magulang namin ay siyang kanilang napangasawa. But there's always a first time. Sabi, pero ayokong isipin sa akin mangyayari ang ganon. Positibong tugon nito. Sa akin lang, sigurado na ako sa nararamdaman ko sa'yo. Kaya nga, ligaw marino ginagawa ko. Ayokong maunahan ng iba. Talagang naniniguro ka. Tinamaan ako sa'yo eh. Paano kung mabigo ka sa akin? Hindi pa rin ako titigil sa panunuyo sa'yo hanggat wala ka pang asawa. Maniligaw ako sa'yo. Ganon katindi yung determinasyon kung mapangasawa ka rin. Ang sarap pakinggan. Nakakataba ng puso. Gayunpaman, nananatiling manhid ang kanyang puso.
Sinabi rin kaya ni Dre sa ate niya ang linyang yon? Gusto niyang mandiri, pero hindi niya maitatangging may bahagi ng kanyang puso ang lihim na natuwa. Nakikiliti sa nakakatabang pusong linya ng pag-ibig. Over dinner, paniligaw pa rin ang bukang bibig ni Dale. Kung gaano katindi ang pagmamahal nito sa kanya, nakikinig lamang siya. Hindi kinokontra ang mga pahayag nito. Binigyan laya niya itong magpadama ng pag-ibig sa kanya. Pagkatapos nila mag-dinner, nag-stroll sila. This time, nakipag-holding hands na siya kay Dre. Nagwawala ang kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Bago pumitada ang 10:00, inihatid na siya nito. Good night, Rain. Tumango siya. Pero nanatiling nakatayo ito, titig na titig sa kanya. Parang inaasahan niya itong maibibigay siya. Good night, Dre. Ganti niya. Tumango ito ng marahan. Sige. Nasa mukha nito ang disappointment ng tumalikod. Nagpakawala siya ng malalim na hininga habang sinusundan niya ng tingin ng papalayong kotse ni Dre. Napailing siya. Alam niyang halik ang hinihintay nito mula sa kanya. Wala siyang tiwala sa damdamin niya. Gusto man niyang bigyan ito ng goodnight kiss, nag-alinlangan siya. Baka kung saan siya dalhin ang kahibangan ng kanyang isipan. Nagpatuloy si Dre sa panunuyo sa kanya. Gabi-gabi ay lumalabas sila. Walang palya. Pinapakita nitong sincero ito sa panliligaw sa kanya, na malinis ang hangarin nito. Hindi sa nagpapakipot siya pero wala siyang planong sagutin kaagad ito. Pero darating din ang puntong makakamtan nito ang ninanais. Sa hindi naman malamang kadahilanan. Pinananabikan niya ang pagsapit ng gabi. Gusto niya makasama si Dre. Gustong-gusto niya ang pagbibigay nito ng halaga sa kanya. Ang pagpapakita nito ng matinding atensyon na ikinatataba ng kanyang puso. Sa tuwina ay nagre-react ang kanyang puso na hindi niya magawang kontrolin. Humahanga siya rito. Pero dapat ba niyang hangaan ang kagaya nito na isang society playboy? Wala ka ng panahon sa amin himutok ni Mela. Pero alam ni Ray na masaya ito para sa kanya. Palagi na lang si Dre yung kasama mo. Inseparable na kayong dalawa. Kailan ang kasal nyo? Urirat naman ni Leonie na halatang very excited para sa kanya. Hindi ko pa siya sinasagot. Plano ko pa lang siyang sagutin. Kinilig si Mela at Leonie. Lumapad naman ang pagkakangiti ni Josie. Planuhin mo na agad ang tungkol sa inyong kasal. Ani Leonie na nasasabik. Hahabol ba kayo this year o next year kayo magpapakasal? Nagkibit balikat siya. Kung ano ang mapapagkasunduan namin, sisiguruhin niyang this year mangyayari ang kanyang paghihiganti. Huwag kayong magmadali. We're very happy for you. Sinugod siya ng yakap ng tatlo. Donya na donya, magiging feeling mo sa piling ni Dre. Ngumiti lang siya. Nakakaingit ka naman, ani Mela na muling kinilig. Uunahan mo pa kami. Hey, it's not yet final. Magiging boyfriend ko pa lang siya. Natatawang sambit niya. Masyado naman kayong OA. Talagang mapapabilang ka na sa pamilya ng mga Ruiz. Halatang masayang-masaya si Leonie. Sa bagay, hindi ka naman alangan sa kanila. Hindi basta-basta ang pamilyang kinabibilangan mo. Napapailing at napapangiti na lamang siya. Magaan yung pakiramdam niya. Tumataba ang kanyang puso sa isiping magiging Mrs. Dre Ruiz na siya. Tila isang hubad na panaginip dahil alam niyang hinding-hindi mangyayari yon. Halos magtatalon sa tuwa si Dre nang sagutin ito ni Rain. Napangiti siya. Ang cute nitong pagmasdan habang gagap nito ang kanyang mga palad. Ngiting-ngiti ito sa magandang balitang ibinigay niya. Kung ganon, ipapakilala na kita kina daddy at mommy. Biglang wika nito. Tapos pag-uusapan na natin yung tungkol sa ating kasal. Hindi ka ba talaga nag-iisip ng mabuti? Handa ka na ba talagang pakasalan ako? Bilang tugon, kinabig siya nito at mariing hinalikan sa mga labi. It was supposed to be a brief kiss. Pero ginantihan niya ang halik nito hanggang sa parang nawala na ito sa katinuan. Nang matapos ang halik, ay nagyakap sila ng mahigpit. Marry me, Rain. Wika nito at muling inangkin ang kanyang mga labi. Muling nagpanagpo ang kanilang mga dila, both tasting and kissing. Please marry me. Muling pahayag nito ng pakawala ng kanyang mga labi. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Lihim siyang napapangiti. Pabor sa kanya yung sitwasyon. Hinding-hindi siya mahihirapan sa kanyang mga plano.
Hindi mo ako patutulugin nito. Masayang sabi ni Dre habang yakap pa rin siya nito. Ito ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Masasabi ko ang araw ng ating kasalang hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Damang-dama niyang nag-uumapaw na kaligayahan mula sa binata. Talagang mahal siya nito, walang duda. Kung wala itong planong saktan siya, hubad naman sa katotohanan ng mga plano niya. Sa araw ng kanilang kasal, susugatan niya ang puso nito. Sisiguruhin niyang hinding-hindi nito makakalimutan yon. Nasa kanya ang tagumpay at huling halakhak. Nang sumunod na gabi, sinundo siya ng nobyo para ipakilala sa mga magulang at mga kapatid nito. Hindi siya mapalagay habang papasok sa malawak na bakuran ng mga Ruiz. Makakaharap niya respetadong mag-asawang sina Andy at Dolor Ruiz, pati ng mga hipag ng binata. "You're cold." Pansin nito nang alalayan siyang makababa ng kotse. "Nervous?" Ngumiti ito. Pagkatapos ay yumuko at banayad na hinalikan siya sa mga labi na malugod naman niyang tinanggap. "Parang gano'n na nga." Pag-amin niya. "Don't be. Mababait yung pamilya ko, lalong-lalo na sina mommy at dad. Sigurado magkakasundo kayo. Weakness pa naman ni mommy ang malambing na kagaya mo." Bola. Pabirong pinitik niya ito sa braso. Pero totoong kinakabahan siya. Hindi niya dapat maramdaman yon dahil sa mga plano niya. Hindi niya makontrol ang matinding kabog ng kanyang dibdib. Nag-iisa lamang siya laban sa kompletong partidos ni Dre. Paano kung mabuko siya? Mabatid ang tunay na intensyon niya. "Kinakabahan talaga ako, Dre." Walang atrasan. Inaasahan na nila tayo sa loob. Biglang bumukas yung main door at bumungad sa kanila ang 5 magagandang babae na pawang nakangiti. Naramdaman niya ang pagpipisil ni Dre sa kanyang balikat. "Mga hipag ko." Bulong nito nang umiti. "Let's go. It's time to face them." Napilitan siyang umiti. Ano ba itong nasuungan ko? Kinakabahan man, pilit na kinalma niya ang sarili. Hindi siya dapat magpa-intimidate sa pamilya ni Dre. "Good evening." Bati niya sa 5 babaeng nakatayo sa pintuan. Nakangiting nakatingin ng mga ito sa kanya. Nasa mukha ng mga ito ang pagsang-ayon sa kanya para kay Dre. Si Regina Marquez, girlfriend ko. May pagmamalaking pagpapakilala ni Dre sa kanya sa mga hipag nito. Sina Barbie, Belen, Levi, Melay, at Char, ang mga mapagmahal kong mga hipag. "Welcome to the family, Rain." Ani Barbie na nakipagbeso-beso sa kanya. At last, wala nang matitirang binata sa Ruiz Brothers. "Ang swerte mo kay Dre at ang swerte rin niya sa'yo." Tipid ng ngiti lamang ang itinugo niya. Nang pumasok sila sa malapalasyong bahay, sinalubong sila ng 5 matitikas at makikisig na lalaki. Isa-isang nagpakilala mga ito sa kanya. Mga older siblings ni Dre ang mga ito. Nagpakilala rin ng mga ilaw at haligi ng mansyon ng mga Ruiz. "Kumusta ka, iha?" Nakangiting bate sa kanya ni Dolor, nagpakita kaagad ng pagkagiliw sa kanya. "Mabuti naman po, ma'am." "Not ma'am." Mabilis na umiling ito. "Mommy, mama, or tita, will do." Alanganing napangiti na lamang siya. "Ano bang ginagawa mo't napatino mo si Dre?" Curious na tanong sa kanya ni Drew. Nakapagtataka. Alam mo bang sa kanilang magkakapatid ay siya ang pinakapalikero? Ngumiti ito, pero halatang natutuwa para sa anak. "Dad," protesta ni Dre. Nanatiling nakangiti si Rain. 1 buwan lang ang paniligaw sa kanya ni Dre at home ang pakiramdam niya. Magaan ang kanyang pakiramdam sa mga nakapalibot sa kanya. "It's dinner time." Anunsyo ni Mrs. Ruiz na tumayo. "Doon na tayo sa Commodore." Binalingan siya nito. "Just feel at home, iha. Magkakaroon ng ultimate grand wedding this year?" Narinig niya ang tanong ni Don kay Dre. Pero hindi niya napinansin iyon. "It's been 3 years mula nang magkasunod na ikasal kami." "Oo nga naman, it's time for you to get settled." Sambit naman ni Dave. "At ang payo namin sa'yo, tigilan mo na ang pagmumodelo. Hindi na bagay sa'yo." Natatawan dugtong nito. "Tama na ang pagpapakyut. Bumuo ka na ng pamilya. Have kids like us. Asawa na lang yung kulang sa pinapatayo mong mansyon sa may Ayala. Tanging ikaw na lang ang wala na asawa dito sa atin." Dugtong naman ni Dre na tinapik sa balikat ang bunsong kapatid. "Huwag mong patagalin ang lahat. Ngayong taon na kayo magpakasal ni Rain." "Iyon ang gusto ko," sabi ni Dre.
Sa totoo, ang 3 araw pa lamang namin magkasintahan, pero sa malaot madali, pag-uusapan namin ang tungkol sa aming kasal. Tama na yan, saway ng ama sa mga anak. Nakakahiya kay Rain. Kung gusto nilang magpakasal sa taong ito, walang problema. Kung next year, okay na rin. Natawa mga naroroon. Maging si Rain ay natawa rin. Kailangan na niyang magsalita. Nasagutin ko si Dre kasama na ron ang pagpayag ko na maging asawa niya. Si Rain na nagsalita. Ani Barbie na katabi ang asawa nito. This year na ba ang plano ninyong pag-iisang dibdib? Hindi namin napapag-usapan ni Dre. Gusto ko'y this year na. Biglang sambit ng binata. Pwede ba, Rain? Ngumiti siya. Kapag ko'y nagkibit balikat. Kung iyan ang gusto mo, walang problema sa akin. Payag kami. Anang ama. Pero papayag naman kaya mga magulang mo? Saglit siyang natigilan. Kailangan pa bang malaman iyon ng kanyang mga magulang? Wala akong problema sa kanila. Over dinner, sa suwestyon na tulong ng mga kapatid at hipag ni Dre, naitakda ang petsa ng pag-iisang dibdib nila. Lahat excited. Sa ngayon pa lamang ay tinaguri ang ultimate grand wedding of the year ng huling bachelor na anak ng mag-asawang Drew at Dolor Ruiz. Paano ba yan? Hindi ko pa nakikilala yung mga magulang ni Rain. Ani Dre, maayos na ang lahat. Napag-usapan na rin kung sino ang tatahin ng kanyang gown at isusuot ni Dre. Kung sino mga iimbitahin ay pinaubaya na sa kanila. What? Reaksyon ni Dave na halatang hindi makapaniwala. Nasa Bataan kasi yung parents ko. Bihirang lumuwas sa Maynila. Mabilis na paliwanag niya para sa kaalaman ng mga naroon. Kailan mo ko ipapakilala sa kanila? Makikilala mo rin sila. Bakit hindi kayo pumunta doon? Sabi naman ni Mr. Ruiz. Gamitin ninyo ang chopper para mabilis ang biyahe nyo. Para maging pinal ang lahat. Ipapahanda ko bukas yung chopper. Wika ni Dave. Formal kang mamanhikan sa kanila, Dre. Ano bang gusto mo? Sasamahan kita? Ngumiti si Dre. Pwede. Sure, no problem. Malapad ang ngiting sambit ni Dave. Ipapakancel ko yung lahat ng business meetings ko and appointments. Ibaback up ko muna tong youngest brother natin. Lihim namang nataranta si Rain. Wala ng problema. Pahayag ni Mr. Ruiz. Napatingin nito sa kanya. Linggo bukas at siguradong maaabutan ninyo ang parents mo, iha. Marahan siyang napailing. Paano niya ipapaliwanag sa mga magulang ang tungkol sa kanila ni Dre? Hindi man nakita ng personal, kilala ng mga magulang niya ang binata.